Tinalakay kanina sa Senate hearing on Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship ang kaugnayan sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa sitwasyon ng transport sa bansa. Ito ang balita ni Bianca Dava. Komplikadong usapin ang sitwasyon ng transport lalo na ang shipping sa ating bansa. Ito ang sinabi ni Senator Bam Aquino sa Senate hearing ng Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship kanina at tinalakay ang epekto ng transport sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kapag mahal ang cost of transport mo, yung mga maliliit na negosyante, yan ang mga pinaka nahihirapan. Yung presyo ng bilihin, magtataasan yan dahil may added cost yan. And of course, this cost goes to the people. Diretso yan sa consumers natin. So looking at the price of transport directly relates to the cost of goods. Isa sa mga pinag-usapan ay ang cabotage law. Ang terminong cabotage ayon sa Oxford Dictionary ay ang right or restriction to operate ng sea, air o iba pang transport services sa isang partikular na teritoryo. Sinertify na urgent ni Pangulo Benigno Aquino III ang proposed amendments ito sa Kongreso sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo. Sa kasalukuyang cabotage law na inadopt sa Jones Act of 1920 ng Estados Unidos, ipinagbabawal ang mga foreign vessel na dumaan sa domestic shipment routes. Ibig sabihin, kung papasok ang isang 20-foot container cargo sa Philippine International Ports tulad ng Subic Port, kinakailangang ilipat pa ito sa lokal na barko upang makabiyahe pa Visayas o Pamindanao. Ayon kay Senator Aquino, mas mura pa ang pagpapadala o pagpasok ng mga goods mula sa ibang bansa patungo ng Pilipinas kumpara sa inter-island routes na kung tutuusin ay dapat mas maging mahal pa nga dahil sa distansya ng biyahe. Ang epekto nito ay ang pagtaas ng presyo ng lokal na mga bilihin, kung kaya't layo ng komite na maibaba ito. Isang priority natin yan. Inefficient po yung ating logistics, yung ating transportation. Mataas masyado ang cost nito na nakakadagdag naman sa presyo ng bilihin. So hopefully, kung may po natin to, makita natin ano ba yung mga aspeto na pwedeng bigyan ng action, pwedeng gawing mas efficient, makita ho natin na pwede pang bumaba ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Ilan sa mga aspetong binanggit ay ang gawing makabago ang mga puerto, pababain ang tax, port charges, fuel cost, at actual cost ng mga shipping company at maging ang mga issue sa seguridad ng bansa. Well, because if you allow foreign vessels to come in, syempre baka may pumapasok na vessel dyan, akala mo nagte-trade, yun pala hindi na pala siya trading vessel, di ba? Isa na siyang military ship, no? So of course that becomes a concern. But iwi-weigh mo kasi yun dun sa posibilidad na baka kung pumasok naman yung mga foreign vessels, mas magmura naman yung presyo ng logistics sa ating bansa. Isinumite ng mga ahensya at pribadong institusyon kabilang na ang Department of Trade and Industry, Philippine Ports Authority at Joint Foreign Chamber of Commerce ang kanilang mga position paper kay Aquino sa pagpapababa ng mga presyo ng bilihin sa bansa. Matapos itong ma-review ni Aquino, ay pag-uusapan ito sa susunod na committee hearing. Bianca Dava, UNCV News, Worldwide.